umaga, may focus sa umaga, hahabol ka pa. Kung malilate ka, kawawin yung kasunod mo. Ay, ang Filipino time kasi, pagka sinabi mong kita tayo ng ganitong oras, ng alas 8, hindi alas 8 yun, abutin minsan. 8:30 or 9. Ganyan lang Filipino time sa atin. Ay, ang Filipino time, maganda yung military time, hindi na Filipino time. Ang Filipino time, minsan as 8 usapan yun, dating ka 9:30. Ang military time, sakto. Sakto ang yung oras, hindi pwede malilate. Sa pagdaan ng panahon, nag-iba-iba na ang pagtingin at pag-unawa sa konsepto ng Filipino time. Sa ilan, ito'y simpleng pagkahuli. Sa iba, ito'y nakasanayan na. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, mas maunawaan natin hindi lang ito usapin ng disiplina, kundi isang kaugaliang may ugat sa mas malalim na karanasan ng ating bayan. Sa unang tingin, parang simpleng issue lang ito ng disiplina o time management. Pero ayon sa ilang pag-aaral, gaya ng inilathala ng Philippine Sociological Society at ng mga pananaliksik mula sa University of the Philippines, may mas malalim na dahilan sa likod ng Filipino time. Sinasabing ito ay nakaugat sa ating kasaysayan ng kolonyalismo, kung saan ang oras ay dating kontrolado ng mga katayuhan at hindi ng mga Pilipino mismo. Ibig sabihin, ang pakikitungo natin sa oras ay maaaring bunga ng matagal na impluwensya ng pananakop, kahirapan, at ang pagbibigay halaga natin sa ugnayan kaysa sa ekstriktong pagsunod sa oras. Kung tutuusin sa maraming komunidad sa ating bansa, ang relasyong panlipunan, pakikisama, paggalang at pag-unawa ay mas nangibabaw kaysa sa pagiging eksakto. Kaya minsan, ang pagiging late ay hindi lang paglabag sa oras, kundi isa itong bahagi ng pag-a-adjust sa kabuang daloy ng ating araw. Ayon sa isang pag-aaral ng Social Weather Stations, 6 sa bawat 10 Pilipino ang umaaming nahuhuli sa mga appointment o meetings, at kadalasan ito ay inaasahan at tinatanggap na lamang ng marami. Ngunit sa kabila ng panlabas na tingin ng pagiging late bilang isang kapintasan, may mga kwento sa likod nito. Mga kwento ng pagod, sakripisyo, at piling sandaling inuuna ang pahinga kaysa sa orasan. Isa dito ang kwento ng isang nagsusumikap na working student. Ako po si Ange. Ako po ay student working at may sinusuportahan. Ipinanganak sa henerasyong sinanay ng hustle culture si Ange, hindi niya tunay na pangalan, ay maagang namulat sa responsibilidad. Siya ay isang working student, estudyante sa umaga at barista naman tuwing gabi. Ano naman po yung nag-job sa inyo kaya mag-work? Yung nakikita ko kasi yung pagod ng magulang ko. Paano mo naman po siya pinagsakay yung pag-aaral mo ng trabaho? May pasok ako. So, nakahanap ako ng work ng panggabi. Tapos, pumapasok ako ng morning, tapos umuwi ako ng hapon. Tapos magpapahinga ako. Then, sa gabi, 5 hours magpo-work ako. Then, uuwi ako. Tapos, ganun lang. Paikot lang yung nangyayari. Noong full-time student pa si Ange, normal na routine sa kanya ang paggising ng maaga. Hawak-hawak niya ang kanyang oras upang mag-asikaso ng pagpasok sa eskwelahan na may kompletong tulog. Ang problema sa trabaho, kapag nag-overtime, ganun, nalilate ako umuwi. Pero habang tumatagal, humina ang kanyang sigla. Ang dating saya sa bagong responsibilidad ay napalitan ng pagod. Maaga ang pasok, late ang uwi, isang araw, naging 2, isang linggo, naging buwan. Unti-unting nawala ang thrill at napalitan ng routine na paulit-ulit. Pagkagising ay dadiretso sa klase, pagkatapos ay sa trabaho.
Pagka-uwi, minsan ginagamit niya ang ekstrang oras para magbigay aliw sa pagsiselfon bago matulog. Malaki rin ang epekto ng pampublikong transportasyon, dahilan kung bakit maraming nalilate sa kani-kanilang mga pasok sa paaralan at trabaho. Ayon sa datos ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, maraming Pilipino, lalo na sa urban areas, ang gumugugol ng 1.5 hanggang 2 oras sa biyahe araw-araw at kadalasan ito ay papunta pa lang sa trabaho o paaralan. Sa mga lungsod gaya ng Metro Manila, umaabot ng 3 oras ang average commuting time ayon sa isang ulat ng Japan International Cooperation Agency. Sa dami ng oras na nauubos sa trapiko, nababawasan ang oras para sa pahinga, pagkain at minsan maging para sa sarili. Na-overcome yun naman po yun. Like parang nalilipo kayo dati. Ngayon na ba? Okay. Ano na po yung message sa mga nakakaranas pa rin po? Like me po. Wag bawasan na yung yung kapag galing trabaho, uwi ka ng bahay, magsa-cellphone ka, pupuyat ka, tapos morning pasok mo. Doon, ayun, madalas nakakahatak ng oras mo eh. Imbis na pag-uwi mo, pahinga ka na. Huwag na, bawas-bawasan mo yung stay sa phone mo. Ngunit, iba rin ang pananaw ng iilan kapag naririnig nila ang Filipino time. Para sa kanila, mahalaga ang bawat minuto, bawat segundo dahil ang oras kapag nawala, hindi na maibabalik. Time is gold, ika nga nila. Isa na rito ang kwento ni Nanay Remelda, 62 taong gulang, at Tatay Arnold, 67 taong gulang. Sa umaga pagising ko, mga 4 o'clock, nagdadasal muna ako. Tapos magdasal, sasaing, bili ng tubig, gano'n. Tapos mag-aalmusal. Tapos maligo. Parang ano talaga yung oras ko. Tapos pagdating ng mga 5 o kaya 5:30, aalis na kami dito. Wala silang sariling pwesto sa pagbebenta. Umaasa lang sila sa kung anong espasyo ang pansamantalang bakante. Karaniwan, sa harap ng isang saradong tindahan sila naglalatag at kapag nagbukas na ang may-ari, kusa silang umaalis. Tapos, punta na kami doon sa tinitindahan ko. Wala tinag-6, doon na kami. Kasi, kung maaari lang kasi ang oras walang masayang. Kasi ang bilis lang panahon. Dahil sa kakulangan ng benta, hindi rin sila makakuha ng permanenteng pwesto. Ang kita ay sapat lang sa pang-araw-araw, kaya't kinakailangan nilang kumapit sa kung anong oportunidad na meron. So, makikita natin, kahit mainit, tuloy pa rin ang benta. Kasi siyempre kailangan din talaga na makikitain sa pang-araw-araw, of course. Nay, gaano po katagal bago may bumili dito kapag marami na po talagang tao? Oo. Marami. Medyo tanghali na. Medyo tanghali. Paano na kapag nagbukas naman po yung store sa harap niyo po? Ano pong gagawin natin? Ligpit na. Ligpitin na po natin po. Tapos po, lipat po ng pasto or... Hindi. Uuwi na ako. Uuwi ko. Wala na akong malagagan. Wala ka na po pasto. Kaya na. Sa balutan na. Sa balutan.
pagdating ng mga mga 9:30 magliligpit na ako para 10 o'clock, uuwi na rin kami dito. So, ganito yung routine ni nanay. Every magliligpit na siya, tapos uuwi siya sa kanilang bahay para mag-repack ng mga ibebenta para bukas. Dito po. Unay na. Paano na po, papasok na. Matutuwa yung mga mama niyo pag nag-uwi kayo ng sponge. May panghugas na kayo. Ito rin po ba, Nay? Ito, Nay. Saan po ito? Ito lang din po. Pagkasya na lang po talaga. Ito rin battery, Nay, no? So, makikita niyo sa aking tabi, no, itong dalawang plastic bag na ito. Dito nilalagay ni nanay lahat ng ibigay na gamit. So, pinagkakasya niya dito para mas mapadaling may uwi sa bahay nila dahil ang gamit ng nilang transportasyon ay ang motorsiklo. So, itong nakikita niyo yung blue na to, ito ay trapal. So, dito naglalatag si nanay, tapos dito niya inilalatag lahat ng kanyang mga binibenta. So, sabi ni nanay, kaya maaga siya nagligpit ngayon dahil yung araw pababa na. So, mainit. And yung ibang mga binibenta niya, mga ingredients. So, dapat hindi yun maarawan kasi mag-iiba yung lasa or kukunat. So, mamaya-maya, susunduin na siya ni tatay dito at sasamahan natin siya. So, makikita niyo rin sa aking likod itong tindahan na ito. So, magbubukas daw ito maya-maya, kaya nagligpit na rin si nanay. So, wala talaga silang sariling espasyo, no? Kung saan lang may libreng space, doon sila naglalatag at nagbebenta. Tinutuluyan ni nanay at tatay at titignan natin kung ano ang estado ng pamumuhay nila sa kanilang tirahan. Kuya, sa Pecana po. May kaunting ipon sina nanay at tatay, pero hindi ito sapat. Minsan, kinukuha rin ni nanay ang ipon para muling makabili ng panindang maibebenta sa susunod na araw. Paulit-ulit, pahinga lang ang tulog, pero kailangang bumangon kinabukasan dahil kailangang mabuhay. Hindi lang ito isang simpleng kwento ng pagtitinda. Ito ay kwento ng pagsusumikap ng malasakit at ng dedikasyon. Hindi lahat ng Pilipino ay huli sa oras. May mga taong laging maaga, hindi lang sa pagdating, kundi sa pagtugon sa tawag ng pangangailangan. Sa kwento ni Nanay Remelda at Tatay Arnold, makikita natin ang tunay na kahulugan ng Filipino time, oras na ginagamit ng may saysay kahit gaano kahirap ang buhay. Palagahan yung oras, tumulong sa magulang. Mayroon namang na maglaro sila, pero importante talaga tumulong sa magulang.